So ayan sir, pagkatapos nating gawin si Honda Beat, ayan na siya. Si ating Honda ADB naman, baka magtampo. Medyo matagal-tagal na rin nating hindi nalilinis yung panggilid nito. Checkin ko lang kung lilinisin ba siya o okay pa naman siya. So ito, tinanggal ko na ito mga sir. Pag maglilinis kayong panggilid sir, mga sir, iba-iba kasi tornilyo niyan. Ngayon, para hindi kayo malito, katulad ko, hindi naman ako expert din sa ganito, ihiwalay nyo, pagsama-samahin nyo pati itong mismong part kung saan siya nakalagay. So para hindi kayo malilito, para dyan siya. Kasi yung mga tornilyo na ito, ibang tornilyo niyan, magkaibang sukat niyan kumpara dyan, para mas madaling tandaan, hindi nakakalito. Para pagbalik, madali lang din. So madumi na nga yan. Hindi kasi ito inaabot ng pagka-car wash gano'n. Ayan, tulad nito, dito to malagay. Ito dito sa plastic na cover niya. Nakita niyo yung pagkakaiba. Wala naman, kabisado naman kasi kulay itim yung tornilyo niya kumpara dito kulay puti. Kasi katulad sa Honda Beat na pare-parehas lang ang sukat niya, may isa lang na mahaba doon, yung sa gitna. Ganon din sa click, dalawa naman ang mahaba doon. So yung mga ganito, katulad sa M3, isa lang ang kulay pero magkakaiba ang sukat. Hihiwalay na para hindi tayo nalilito pag isosoli na natin. Ayan, tulad ito sinasabi ko, ayan, pinagsama-sama ko sila. Itong tatlong to, nakalagay ito dito sa bandang ulihan ng crank cover. Ito naman sila, nandito sila, paikot sila dyan. Ayan. Ito namang tatlo, yan, isa, dalawa, tatlo, yan silang mahaba, bukod pa yung nandito sa loob nito. So ito naman yung pinakamahaba, siya yung nandito sa gitna. Yan. Tapos pagbaklas ng crank cover sir, wag nyo gagayahin to, ingatan nyo, tulad nya no, natuklap na yung ano nya, pinakang metal gasket nya. So, sigurado mahirapan ako na ito pagbalik, medyo mabigat kasi yung kamay ko, kaya napuwersa. Malaking bagay yan, metal gasket na yan, may purpose yan, kaya yan nilagay dyan, kaya ingatan din natin. So ang sukat ng sakit dito sa may bell ay 19. Katulad din pala ito sa Honda Beat 19. Sa kabila naman sa pulley ay 22. Yan. Tsaka nga pala, huwag tayong gagamit ng ibang tools na na hindi susukat sa mga tornilyo natin. Gastos yan pag naputol yan o bumilog. So mag-invest tayo ng mga magagandang tools. Kasi ito, total medyo nalamog na kasi gamit ito sa shop sarado yung shop ngayon, kaya nakapaglinis ako panggilid. Ito naman ay size 39-41. Marami nito sa Shopee, meron ng kasamang ganito, wala pang 300 to. Invest tayo sa ng gamit natin kasi makakatipid din tayo. So ayan na nga sir, mapapalaban na tayo ng linis ngayon. Madumi na nga talaga siya. Ayan, hindi na ito yung stock na flyball nya kasi pinaltan ko na yun dahil nakayod agad. So ito JBT na to. Ayan, JBT na 16 grams. Ayan. Ayan siya. Ayan. So ang dumi yung pulley.
Pati yung bell natin, dumi din. So yung ating torque drive, ayan. Ayan o. Yee! Dumi. Pati yung ating slider. Ayan, slider piece. Ayan. Ayan. Sanang nahuhulog. So, palitin na. Tatakbo muna tayo ng shop para makakuha tayo ng mga pamalit. Kaya itsura niya. Ayan. Sipag din kasi to. Kaya baka magtampo, kailangan ilagaan din natin siya. Hindi lang po yung puro bit. So ito mga sir, pumili na ako ng CVT jet spray pang CVT cleaning natin, tapos grasa na high temp, tapos tong wala akong mahanap na na slider ng ng ADB. So sinukat naman namin to dito sa stock, sukat naman siya. So subukan natin mamaya. Tapos itong flyball na to, testingin natin, tapos update ko kayo kung anong mangyayari dito sa flyball na to, kung goods ba to o hindi. Binili ko to nung nagpunta ako sa warehouse, nung namili ako ng paninda ng shop. Hindi ko pa siya nasusubukan, so ako na muna nasusubok. Ito kasi JBT to 16 grams. Tapos napalitan na rin natin yung center spring at saka yung clutch spring nya, kasi binaltang ko yan. Ito yung nya, ito yung mga stock nya. Babalik natin lahat sa stock yung panggilid. So simulan ko na ng paglilinis. So dito sa Extreme CVT cleaner na to, hindi nyo kailangan ng hangin dito, ng compressor. Ayan o. Kaya lang ingatan yung talsikan kayo sa mata. Mahap dito, tsaka sa balat. Mobile siya. Ingat kayo sa paggamit na ito. Kung nasa bahay kayo tapos may mga bata, palayuin nyo na muna kasi yan, kusang nahuhulog. Hindi nyo na kailangan ng dyan, compressor dyan. Ayan, nararamdaman ko sa baba ko parang may moisture na pumunta, na tumalsik. Kailangan palayo. To sir, 450 ml. So discarte nyo na lang paano pagkasya. Basahan na lang, wala kayong compressor. Bumili pa tayo ng compressor kung sa bahay lang naman tayo mga naglilinis. Ayan. Kung maselang ka talaga, pwede kang bumili 2 bote. Pero may malaki niyan, may mas matangkad pa dyan na na Extreme CVT cleaner. So ayan. Tapos sunod ko na itong mga puli. So nagkataon na na meron kaming lababo dito, tapos nilagyan ko na ito. Babrashing ko muna siya para tipid din ako sa CVT cleaner. So ito na mga sir, inugasan ko na doon. So mamaya isprayan ko na lang siya ng CVT cleaner para dagdag protection.
Huwag tayong magtipid ng ano, panglinis. Safe na panlinis yan, yung tubig, tsaka yung liquid soap. Tapos itong mga CVT cleaner. Huwag tayong maggagamit ng gasolina kasi itong mga oil seal na to magluluwagan yan. Maluluto siya. So, ito naman tayong torque drive. So, ingatan natin mawala itong mga to, sir. Ayan, mga nut, mga washer. Naku, pag nawala yan, mahirap maghanap ng mga piyesa na yan. Ito yung dati kong center spring na ginagamit. 1000 RPM to. Sun yata to. Tama pagkano, Obiwin. Tapos ito, napansin yan ito mga sir. Ganito din yun sa Honda Beat, pa triangle din, no? Yung ating ano, yung clutch plate cover. Yan siya. Halos pare-pareha sila kasi sila talaga yung nakadesenyo dito sa ano, sa clutch lining nila. Ito man yung aking ano, clutch spring, 1000 RPM din to. Babalik na natin lahat to sa stock. So ayan, kita nyo, talagang linisin na, umiiyak na siya. So isa pang importante, ayan mga botones niya kung tawagin, ingatan yung mahulog yan, lalo na kung abutin kayo ng dilim sa paglilinis nito, baka mamaya mawala yan. Naku po, problema talaga yan. 3 piraso yan, 1, 2, 3. Ayan. So ayan mga sir, konting punas na lang, kita natin ang tubig, liquid soap, tsaka itong CVT cleaner. May dagdag kasing protection niya, kung mapapansin nyo parang mamantika siya. Ayan, dagdag protection din kasi siya. Ayan. Punasan na lang natin para goods na goods yung linis. So syempre, kung paano nyo binaklas, ganun nyo din ibabalik. Nalagyan natin ng mga grasa to. Ito mga ano na yan, oh. Yung mga rubber seal na yan. Kaya kagandahan, ganito ang ginagamit. O kaya sabon at tubig kesa yung gasolina, para napoprotektahan yan. Pati yung mga yan, mga o-ring na yan. So ayan, nasoli na natin yung 3 botones. Sa 2, lalagyan natin siya ng grasa. So ayan, pag maglalagay kayo ng bearing ng torque drive, kailangan maabot yung pinakadulong bearing na yun. Magkaroon din siya ng grasa. Ayan. Mahal din ang kombinasyon niya, ha? Itong bearing na to, stick bearing, tapos yung ball bearing doon. Mahal yan, dalawa na yan. Ayan. So itong 3 post nito, nilalagyan yung ano, medyo hinihilamusan ko lang ng grasa para pag suksok nitong ano, lining, swabe siya. Nakaingatan nyo matanggal to. Pag ito nahuhulog na, palitin na yan. Itong damper na to, dito pumapasok yan, dito. Ayan, yan yung pinagbabanggaan niya. Ayan. Huwag naman masyadong maraming grasa, yung tama lang. Hilamos lang para swabe yung pagpasok ng ano, ng lining, tsaka paglalaro ng lining. Ayan. Ayan, mapasok na siya doon sa goma. Ayan. Ayan, mapapansin niyo. Ayan, doon siya. Pasok na pasok sa goma yan. Ayan. So, lagay na natin yung stock na spring. So ayan sir, pag magbabalik kayo ng ano, ng sear clip, kailangan ano, hindi, malabo. Kailangan
Pasok yung circlip dito sa may gatla niya. So ayan, buo na natin. Mamaya lalagyan na natin, babalik na natin lahat. Hindi pala uubra tong slider ng click na 150 kasi maluwag. Ito na, nakabit ko na mga sir. Testingin na lang natin kung anong resulta ng ating linis. Ayan siya. Ayos naman, hindi pa mapagpag yung belt natin. Kaya lang, ang problema, umiikot yung belt. Hindi naman siya ganun kalakas ng ikot.